Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga karibyo natin, umatras na. Sandro nabahag ang buntot. Eto na. Sa wakas kung pulong gumante. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. Nako, eto mga kabayan, simulan po natin dito kay Representative Paulo Duterte ng 1st District ng Davao City. Anak po ng dating Pangulong Duterte at eto, nagsalita na mga kababayan. Sabi niya po dito, sa tuwing nadadawit ang mga Duterte sa isyo, bigla ang nagiging apurahan. Nako, totoo naman. Maingay at walang tigil ang mga imbestigasyon. Ngunit sa sandaling, ang bakas ay papunta na sa mismong pinsan ng Pangulo. Sa sarili niyang anak at sa kanilang mga kaalyado sa Kongreso, mahiwagang gumuguho ang buong proseso. Ayan mga kababayan, ano po ba ang ibig sabihin nito? Kapag Duterte po ang nadadawit mga kababayan, napaka-aktibo ng Senado, ng House of Representatives, ng mga kaalyado nila. Halos lahat po ng mga politiko ay tagapagsalita na ng Malacanang. Pag Duterte po ang nadadawit. Pero pag si Sandro Marcos, si Martin Romualdez, wala, tahimik po silang lahat. Bakit ganon? Ang batas po ba natin ay may pinipili? Diba? Kasi dapat ang batas ay walang pinipili, maging sino man yan mga kababayan, as long as nagkasala, dapat pong parusahan. Diba? Ano po ang masasabi nyo dito? Totoo ba? Naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ni Congressman Paulo Duterte? Sa palagay ko, lahat tayo ay maniniwala kasi ganun po ang nangyayari mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan mga karibyo natin? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan din po natin si Representative Sandro Marcos. Sabi po dito sa balita mga kababayan, umatras si Sandro. Pag sa publiko ng kanyang ICI hearing, binawi ang pahintulot. Nako po. Diba nung inimbitahan po siya sa ICI, sabi niya, okay, inaalaw niya na sa publiko, yung executive investigation na yun para sa kanya, di ba? Pero ngayon mga kababayan, binabawi niya na po yung kanyang permission, na isa publiko yung kanyang mga naging pahayag doon. Napatanong nga ako mga kababayan kung talaga bang inimbestigahan nito? Diba? Talaga bang inimbestigahan niyo ito? Or wala kayong investigasyon na ginawa sa ICI? Ang dapat sa ICI, hindi po ICI, hindi po Independent Commission. Ang dapat dito, Dependent Commission kasi nakadepende lang po sila. Wala po silang sariling pagdidesisyon. Paano ka naturingang independent, kung lahat ng pagdedesisyon mo ay ibibigay mo sa iba, For example, ito na lang kay Sandro Marcos, 'di ba? Dapat mayroon ng karapatan ng ICI na isa publiko. Bakit hindi nila isa sa publiko? Dahil sinabi po ni Sandro Marcos na obstacle lang, hindi pwede. Diba? Dapat sa ICI, hindi po ICI ang DCI, Dependent Commission for Infrastructure. Diba? Bakit kaya binawi rin ni Nakakapagtaka, Bakit binawi ni Sandro Marcos
yung kanyang permission na isa publiko, no? Yung kanyang yung hearing, no, patungkol sa kanya ng ICI. Bakit? Dahil eto, naisip lang natin na baka dahil hindi, no? Baka dahil hindi po nagpaimbestiga si Congressman Paulo Duterte, di ba? Sa ICI, no? Ayaw po ni Congressman Paulo na magpaimbestiga diyan sa ICI na yan kasi illegal nga eh. Di ba mayroon pong mga kumakalat na balita that the ICI, yung pagkakabuo po ng ICI ay illegal mga kaubayan. It is not in the Constitution, no? Oh. At saka ngayon, nilalaglag na po ng administrasyon yung ICI, no? Oh. Hindi nila bibigyan ng powers, yung karagdagang power yung ICI. So paano gagalaw ang ICI? Ibig sabihin lang nito, gustong-gusto ni President Bongbong Marcos Jr. na pinaglalaroan lang itong ICI na ito. Diba? Kasi kung ayaw nilang dagdagan ng power yung ICI, anong gusto nila? Tanggalin na lang yan, dagdag lang sa gastos yan eh. Diba? Yung ICI na yan. Anyway, ano pong yung masasabi dyan mga kaubayan, i-comment nyo na lang. At eto, pasadahan muna natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya po dito mga kaubayan, kung maghahasik tayo ng pagmamataas, aani tayo ng pagkawatak-watak. Kung maghahasik tayo ng panlilinlang, aani tayo ng kawalan ng tiwala. Correct yan, correct. Naghasik talaga kayo ng panlilinlang kaya tingnan nyo ngayon yung trust rating ng Pangulo, di ba? Bagsak na bagsak. Ibig sabihin nawalan po ng tiwala ang taong bayan sa inyo, Mr. President. Kaya tama po itong sinasabi nyo. Ngayon lang po kayo tumama at nagsabi ng totoo. Diba? Sabi niya po kasi kung maghahasik tayo ng panlilinlang, aani tayo ng kawalan ng tiwala. Tama ka. Wala nang tiwala ang taong bayan sa iyo based on the latest survey, mga kaubayan, na lagapak ang trust rating ng Pangulo. Diba? Kasi hinire nyo pa kasi si attorney vlogger Yusek Castro no? Ayan. Palagi kasi niyang nililinlang ang taong bayan. Imbis na magsabi ng katotohanan, puro kasinungalingan. Sino pa ang magtitiwala sa inyo? Buti nga sa inyo, di ba? Ano pong inyong masasabi dyan mga kaubayan? Tumama ba si President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang sinabi? Na kung maghahasik tayo ng panlilinlang, aanit tayo ng kawalan ng tiwala. Good job, Mr. President. Okay? At eto na nga mga kaubayan, pasadahan po natin ang video ito na kung saan naman, grabe, umamin na daw kapapasok lang, breaking news, hala Rimulya, shock lahat. Mula po ito kay Balitang Pinoy TV. At ito, pakinggan po natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Wala na silang choice. Kailangan na nila suportahan si Pangulong Duterte. Pero nung una, ayaw nilang papasukin dyan sa Cavite. Ganyan kasi sila maglaro dyan, itong mga Rimulya. Talagang wawasakin ka pagkakalabang ka. Actually, may nagkwento nga sa akin na pag nagmi-meeting daw sa Malacanang, itong si Marcos, ang talagang nagmamaniubra ng mga desisyon sa Malacanang ay walang iba kung hindi ang Narito, babayan, baka naman pwede mag-subscribe na po nyo. Marami remaining. Kasi, di ba pinuna ni Marcoleta yan? Laging pabago-bago ng statement si Bernardo dahil kasama si Rimulya. Tapos nagdataka nga si Marcoleta, bakit laging sa lahat-lahat, yung iba pa mga DPWH, lagi si Bernardo ang kasama. Laging siya yung nanggaling sa DOJ, inaabutan ng tawag doon, sinumpa ang salaysay, yung binabasa, lagi. Balikan nyo yung mga video. Bakit? Dito napapaghalataan o nakukonfirm yung mga kinikwento sa akin ng mga taga Cavite. Ganyan pala talaga yan. Etong pagdawit kay Senator Bong Revilla ay labanan lamang pala ng Cavite politics. Okay?
hitting two birds in one stone. Ano yun? Madadivert na yung issue sa mga Romualdez at kay Marcos at kay Sandro at kay First Lady, mawawala pag idiniin at ikinulong si Senator Bong Revilla at si Bato. Nakikita nyo yung buong picture, yung buong propaganda ng gobyerno? Imagine ninyo. Imagine ninyo. Pag nakulong si Bong Revilla, pag nakulong si Bato, it will be a big story na yung galit ng tao, inililipat nila ngayon kay Revilla. Hindi nyo napapansin? Merong pattern. Yung mga trolls, inililipat lahat ng galit kay Revilla. Pag mas galit pa sila kay Revilla kaysa kay Romualdez, saan ka nakakita ng ganun? Walang kinalaman yung tao. Wala na eh. Wala nga siya sa Senado ngayon eh. Di ba? Inilaglag nga siya ni Marcos eh. Tapos siya pa yung parang sobrang sama. Tapos si Romualdez parang, I'm the holy one. May ganyan. Ano yung ganyan? Pakpak. Ganun katindi ang nangyari ngayon. Nalilihis talaga sa tunay na issue kasi nga naman, di ba, ang packaging ng media, second time around. Gusto nyong malaman kung paano natin masasabing meron talagang bias etong si Remulla? Eto, ipapakita ko sa inyo ha. Ito, panoorin ninyo ito. Naming names. The two who have arrest warrants already by December 15 are Senators Jinggoy and Bong Revilla. Tama po ba? It came from you, not from me. But I think that your guess is as good as mine, given the fact that these cases are already under investigation. Okay. So, all right. I'm a little confused. I thought it came from you. So this came from media? From No, speculation? it's part of my interaction with media. When they were squeezing me for information, I think that I said that these were the cases that may be interesting. You have to take... Ayan ha. Eto, napakaganda nitong video na ito. Dito, malalaman mo talaga yung plano ni Remulla. Bakit? Ang context kasi nito, December 15, sabi ni Corina, naming names. The two have arrest warrants already by December 15 are Senators Jinggoy and Bong Revilla. Tama po ba? Nung una, in denial si Boying. Sabi niya, it came from you, not from me. But I think your guess is as good as mine, given the fact that these cases are already under investigation. Tapos parang nawindang si Corina. Bakit? Sandali, nalito ako. I'm a little confused. Because I thought it came from you. Kasi may media na nakapag-interview. Binitawan niya eh. Binitawan nito eh. Ni Boying eh. So this came from media? Tanong ni Corina. Alam mo sagot ni Boying. No, it's part of my interaction with media when they were squeezing me for information. Meaning, talagang nanggaling sa kanya yung information na December 15, makukulong si Jinggoy at si Bong Revilla. Nakita ninyo? Yeah? So, planado na. Banat ba eh? Di ba yan naman ang gusto natin, may makulong? Tama. Pero ito ang punto dito. Pinasasagot pa sila ang kampo. Kasi remember, lahat yan may due process. Pag inakusahan mo, kailangan bibigyan ng pagkakataon ng usually nga 15 days ang binibigay. Ang hiniling ng kampo ng nila Bong Revilla ay 10 araw hanggang December 15 para sumagot. Kasi kinasuhan sila eh. So humihingi sila ng 10 araw para sumagot. Ang binigay nito, December 10 lang. So wala pang December 10. Hindi pa nakakarating yung sagot ni Bong Revilla doon sa akusasyon. Nagigets nyo? Remember ombudsman is not the judge. Parang piskal yan eh. Ipapasa yung kaso sa Sandigang Bayan. Yun yung korte. Sandigang Bayan. Ombudsman, sila lang yung nag-iimbestiga, sila lang yung magsasabing merong probable cause para sampahan ng kaso ito. So yung ombudsman, humingi pa ng sagot. Eto yung nag-akusa sa'yo. Sumagot ka. Sabi ng Revilla, pwede ba 10 days? Sabi ng ombudsman, hindi, hanggang December 10 lang. So as of now, hindi pa sumasagot ang mga Revilla kasi hanggang 10. Pero itong interview na to, I think it was 2 days ago o 3 days ago. 3 days ago, alam na niya na makukulong ng December 15 without the counter affidavit. Paano nangyari yun? Come to think of it wala pa yung counter affidavit ng taong ina-accuse. Ibig sabihin, di pa niya sinasagot yung accusation sa kanya. Aba, alam na niya na makukulong? Planado na makukulong? Mawawaran? Kasi pag winaran siya, non-bailable yung ikakaso sa kanya kaya makukulong. So, alam mo na mabibigyan sila ng warrant on December 15 without yung counter affidavit ng ina-accuse na tao. Paano nangyari yun? Tangina, hindi binasa? Hindi binasa. Hindi babasahin pala. Hindi binasa. Hindi babasahin. Kasi nga wala pa yung counter affidavit hanggang December 10 pa eh. So, without looking at the counter affidavit, you have already decided in your mind that these two people will have a warrant. What kind of lawyer you are? If you are a lawyer.
I mean, any lawyer that you would ask. Imaginein mo, halimbawa ako, may kaso ako, halimbawa, kinasuhan ako ni Saldico, may talaga namang kinasuhan niya ako. Binibigyan ako ng korte ng pagkakataon. Darating sa akin yung darating sa akin yung demanda ni Zaldico. Dumaan sa korte yan. So, from Zaldico's lawyer, pupunta sa korte, may receive, sasabihin ngayon ng korte, oy, ikaw, Banat Bay, sumagot ka sa akusasyon na kinakasuhan ka nito, sumagot ka. In 15 days, usually 15, minsan 10, di ko alam. Depende yan sa judge kung ano sasabihin. Usually 15 days, pasasagutin ka, sasagot ka ngayon, pak. Yeah? Usually humihingi pa nga na extension yung iba. Ako sasagot. Pero yung judge, nag-announce na sa media. Sabi nung judge, hindi pala judge, fiscal, sorry for the term. Sa fiscal kasi muna pinapasa yung complaint. Sabi nung fiscal, sa media nagsalita bigla. Yan si Banat Bay, magkakaroon niya ng warrant sa date na ito. Sandali, pinasasagot mo pa ako Hinihinga mo ako ng counter affidavit, ba't mo sinabi magkakawarat na ako? Anong tawag mo doon sa fiscal na yon? Di ba? Anong tawag mo doon? Ang linaw noon mga kababayan, ganun ang ginagawa nito ni Remulla. Bakit alam mo na nabibigyan siya ng warrant? So yan mga kababayan, nakaprogram na siguro, no? Itong si Remulla. Sa bagay, nung una pa lamang, no? Yung pagkakatalaga niya dyan sa ombudsman, naisip na po natin talaga to. O sinasabi niya ngayon na may bago po siyang salaysay, no? Sabi niya sa post, si Marcos nga raw ang naglagay sa kanya sa pagiging ombudsman, pero hindi hawak ni Marcos ang kanyang liig, mga kaubayan. Kaninong liig ang... Baka ikaw ang may hawak sa liig ni Marcos? Di ba? Dalawa lang naman yan Kasi ikaw, siya ang nilagay ka niya dyan sa ombudsman. No, kung hindi ka hawak sa liig ni Marcos, malamang si Marcos hawak mo sa liig. Di ba? Oh. Grabe, no? Grabe po yung mga nangyayari ngayon. Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito mga kaubayan? I-comment nyo na lang. Maraming salamat po.